tungahong usapin pa rin dito ho sa mga kulang na classroom na naipatayo ng Department of Public Works and Highways. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Dismayado si Education Secretary Sani Angara na tila hindi nabibigyan ng prioridad ng Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng mga classroom sa bansa. Kasunod ito sa pagsasawalat sa budget hearing sa Senado na 22 classrooms lamang ang naitayo sa mahigit 1,000 na target i-construct. Sa isang panayam sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni Angara na kakagalit nang malaman niya na hindi binigyan ng prioridad ang pagtatayo ng classrooms. Binigyang din ni Angara, nakakapanghinayang talaga umano, lalo na at ang alam ng ating mga kababayan kung ano ang mga prioridad at kailangan. Ayon sa kalihim, sila nawili umano ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa flood control projects, dahilan para hindi mabigyan ng sapat na atensyon at pondo ang mga proyektong pang-edukasyon. Ayon sa datos, ang pondo para sa flood control projects ay halos dumoble sa nakaraang taon, habang nananatiling kulang ang alokasyon para sa infrastruktura ng edukasyon. Bunsod nito, libo-libong estudyante ang patuloy na nagsiksikan sa mga silid-aralan na di akma sa dami ng mag-aaral na may ilang nagtitiis na rin magklase sa ilalim ng puno o makeshift classrooms. Kaya dito nananawagan si Angara sa mga ahensya ng gobyerno na ayusin ang alokasyon ng pondo batay sa tunay na pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Department of Education Secretary Sani Angara sa panayam dito sa Palasyo ng Malacanang. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Opo, nakakahano talaga. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment ho sila. Mariing binigyan din ni Secretary Angara na isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na backlog sa pagtatayo ng mga silid-aralan ay ang anomalya sa Department of Public Works and Highways, partikular na ang labis na paggastos sa flood control. Tinanong si Senator Angara tungkol sa kanyang naging reaksyon nang matuklasan na sa umabot sa 22,000 ang backlog ng classroom sa buong bansa. Pakinggan natin ang tugon ni Secretary Sani Angara. Opo, nakakahano talaga. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment ho sila. Inihayag din ni Angara na target ng Department of Education na baguhin ang sistema na hindi lang ang Department of Public Works and Highways na nabigyan ng kapangyarihan na gumawa ng mga classrooms. Sinabi ng kalihim, sa pagkakataong ito, isama na nila ang local government units, mga lalawigang syudad at mga first-class municipalities na may kakayanang gumawa ng classroom. Ayon sa datos, ang pondo para sa flood control ay halos na dumoble. Bunsod dito, libo-libo ang mga estudyanteng nagsisiksikan. Kaya nananawagan si Angara sa mga ahensya ng gobyerno, ayusin na ang alokasyon. Muli, pakinggan natin si Secretary Sani Angara. Well, yun yung lumabas doon sa Senado is that only 22 ang natapos, may 900 na pending, tapos alam naman natin close to 100 or lampas 150,000 yung kailangan nating mga silid-aralan all over the country. So talagang pagka umasa lang tayo sa isang ahensya, hindi natin mamimit yan. So pangatlo rin pala, meron tayong pino-propose na public-private partnerships or PPPs. Si Secretary Sani Angara ng Department of Education. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.